Hello sa inyong lahat. Share ko lang to sa inyo. Kung minsan may mga tinatanong sa atin o kaya minsan nagko-comment sila sa atin o sa iba ng mga bagay-bagay, minsan kinakainis natin. Bakit? Kasi merong tatlong kategorya minsan ng mga tanong at saka ng mga comments. Ito yung tatlong kategorya na to. Respectful, disrespectful, at saka foolish or dumb questions or comments. So yung mga respectful muna, dun muna tayo sa mga respectful. Positive muna tayo. Anong pangalan mo? Respectful yan. Yung kumusta ka na? Respectful yan. Yung ayos ka lang ba? Respectful yan. Anong maitutulong ko sa'yo? That is so respectful. Gusto mo bang sabihin ko yung opinion ko sa'yo? Or gusto mo bang magpayo ako sa'yo? That is so respectful. Lalo na kung nag-share ka ng mga thoughts. Ito naman ang mga disrespectful. Ilang taon ka na? Minsan ayaw mo talaga i-share yan. Ano ang work mo or earn for living mo? Minsan nahihiya kang magsabi ng mga ginagawa mo sa buhay. That is disrespectful questions. Magkano sahod mo? Magkano sahod ng magulang mo? Saan ka nakatira? O diba pati yun disrespectful? Bakit? Kasi ilalagay mo yung seguridad mo pag nag-share ka ng information, lalo na mga personal information, kahit yung address mo sa alanganin. Yung ilang kayo magkakapatid, may magulang ka pa ba? Yung mga ganun tanong. That is so disrespectful kasi personal questions yun. Ito naman yung mga dumb or foolish question. Kailan ka dadalhin ng kaanak mo sa abroad? O diba? Marunong pa sila dun sa kamag-anak mo. Marunong pa sila sa'yo. Paano kung ikaw ayaw mo mag-abroad? Sila na yung nagdi-desisyon. Sila na nag-iisip, gusto mong pumunta sa abroad. Yung marital status mo, kung single ka, married, separated, diba? That is dumb and foolish question. Hindi dapat tinatanong yun. O yung comments naman, minsan may naamoy ng hindi magandang amoy, sasabihin pa, ang baho naman. Asip naman wala kang ilong, syempre naamoy mo din yun. Minsan hindi ka na lang magsasalita. Bakit? Kasi dumb and foolish comments kasi yun. Pati yung ang pangit naman niya, bansot naman niya, ang pango naman niya, ang itim naman niya. Minsan kasi yung mga kulay talaga natin bilang Filipino, brown talaga yan. Lalo nangingitim-gitim ka niyan kapag nasisikatan ka palagi ng araw, di ba? Minsan, yung mga comment natin, hindi muna tayo nag-iisip bago natin ilabas sa bibig natin. Dito muna tayo mag-isip. Kasi yung iba, di rin natin alam yung pinagdadaanan nila. Pwedeng construction worker sila. Pwedeng magsasaka sila. Yung may hirap bang trabaho expose sa araw. Kung ba't ganun yung kanilang kulay, di ba? O minsan, yung ambaho naman kasi nga, hindi nakapag-toothbrush o hindi nakakaligo. Hindi natin iniisip. Malay ba natin, may access ba talaga sila sa tubig? Kasi sa atin, di ba, minsan, nakakaligo ka sa 2-3 beses ang araw, nakapag-toothbrush ka hanggat gusto mo. Di ba? As long as nakakabayad ka ng tubig mo. Pero kasi iba sa atin, nakatira sa bundok, matataas yung lugar, so hindi abot ng tubig. O yung iba naman, ultimo tubig, hirap na hirap pang bilhin, di ba? So, be considerate. Bago tayo magtanong, bago tayo mag-comment, use this. Yung gaya nga ng sabi ko, yung mga tanong na yan, disrespectful, of foolish question, we don't have to answer that. Hindi na natin kailangan sagutin yan. Kasi nilalagay nga natin minsan sa alanganan yung sarili natin kung nagbibigay tayo ng mga personal na impormasyon. Kagaya ng yung edad mo, magkano sahod mo, yung trabaho mo, pwede lang gamitin yan sa atin para hamakin tayo, kutsain tayo, diba? Pintasan, ganyan, ibuli tayo. Minsan, kinukuha lang nila yung mga impormasyon para gamitin laban sa atin. Kaya may bigyan ng mga personal na information. So, kung ayaw nating sagutin yung mga yan, pwede nating sabihin ang mga ito. Kung kakilala lang natin sila, pwede nating sabihin, wala nang free ngayon. Kung gusto mong malaman yung sagot, bigyan mo ako ng ganitong amount. Diba? Nagbigay ka ng impormasyon, kikita ka naman. Pwede rin nating sabihin, change the topic. Or next question. Or pass. Diba? Or pwede rin natin direct na sabihin na personal yung tanong mo. Magkakilala lang naman tayo.
Or pwedeng sabihin, ayokong pag-usapan yan. Or dahil masyado silang mapilit, mag-English naman tayo. It is none of your business. Or pwede natin sabihin, yung buhay mo na lang pag-usapan natin. Matuto tayong rumispeto. Pero dahil mahilig kang chumika at mahilig kang mga ilam ng buhay ng iba, ask at your own risk, diba? So kung sinapak ka niyan dahil ayaw niyang tanong mo, that's your own risk. O sinabihan ka niya hindi maganda, dahil nga disrespectful ang questions mo, at your own risk. So yun lang. Mag-focus tayo sa sarili nating lane para tayo ay lumago. Huwag na tayong mga ilam ng buhay ng iba. Yung mga personal questions na nasa isip natin na alam mo namang disrespectful, huwag mo na lang tanungin. Maglagay ka na lang dyan ng earplug, magpatugtog. O kaya, naka sa bahay, maglinis ka. Gumawa ng gawaing bahay. O kung may mga hobby ka, magbasa ng libro, magpainting, magsulat, or mag-vlog. Yun na lang. O kaya, focus lang sa family. Huwag na natin pakialaman yung lane ng iba. Para dire-diretso lang ang ating buhay. Forward lang. Makarating tayo sa ating destination. Yun lang. God bless.